and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Ditay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, TOB, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Oy, good morning, good morning, good morning. Unang buwan ng araw ng Hunyo, June 1, 2020 po. Nako, tag-ulan na naman. Oy, Kuyang Roel, good morning. Yes, June na. Yan. Alam mo naman tayo, maraming kinakasal sa June, di ba? Oo, Yan ang maraming. pinipili ng mga kakasalin. Tapos pagbibilang ng araw, Kuyang Roel, ng buwan, papanganak yon mga February. Kaya pala maraming kulang-kulang. Oo. Siyempre, malapit na June 12, di ba? Oo. Ano yun, di ba? Independence Day. Oh. Ang daming kaganapan pagdating ng June. Pero ngayon is at nagsimula yung National Flag Day kaya maraming watawat bandida sa lahat paligid. Is June 1 dineklara na rin Kuyang Ruel na na rainy season ngayon. Panahon na ng tagulan. May papasok na naman sa ating area of responsibility na isang bagyo. Oo nga, di ba? At okay naman, kaysa naman mainit, di ba? Kahapon lang, Kuya Roel, maalinsangan di ba? Kala nga natin uulan Yung problema, pag tag-init, sobrang init. Pag umulan naman, baha. Sana sa init, sana sa lamig. Yeah. Hoy, may poll question tayo. Actually, Kuyang Roel, magandang balita ngayon. 4 ang mananalo. May 3 tayong for that question. At meron pa tayong isang bonus dahil meron tayong nalala mo, may pinost tayo. Sino ang gusto nyo maging bagong mayor ng Maynila? Tsaka hinulaan nila kung sino yung tatakmong babae, di ba? Oo. So, ang mabubunot natin, aside from doon sa ating poll question. 3 yun, 3 winners. Isa pa sa paghula ng tatakbong... Sinong bago, Oo, bago. Hindi na wulaan Actually, hindi pa naman bago pa lang, no? Bagong tatakbong alkalde ng Maynila. So, 4 na winners yan ng 400. Yan. Dito lang yan, sa Double R sa Radyo Bandido. Siyempre, doon sa ating poll question. Diba? Anong poll question natin, Kuya Ruel? Nahatid ng Motoman. Siyempre, ano ang inyong opinion sa kaso ni Bamban Tarlac Mayora? Alice Go. Isa ba siyang Filipina or Chinese? Ang daming Ang poll question niya, nag-comment, siyempre atid sa inyo ng Motoman. Ayan. Para sa safety mo to. At marami bang nagsisagot? Ngayon rin, marami sobrang dami. marites Siyempre, hingi din tayong paumanin. Minsan, hindi natin natatapos yung mga nag-comment, no? Sa sobrang dami, kulang ang oras. Yan, mag-comment, magbigay kayo ng opinion kung ano ba sa tingin nyo. Ang tanong kasi natin, Kuya Ruel,
Ano ba sa opinion nyo? Si Banban Tarlac Mayor Alice Go, Pilipino ba siya o Chekwa? No Chinese. At lahat ng mga magko-comment, bubunutin namin yan. At magbibigay kami ng Lahat nililista mo na yan. Oh, nalista. Puno na. June 1, 2024, 10:08 na po ng umaga. Yes. Thank you pala kay San Gabriel, kay paring Rolly Caranto, watching us. Good morning, Sir Caranto. May nangyari namang hold upan dyan sa sa may area daw. Quintin Paredes, alam kaya nila ng mga polis dyan. Hinold up yung umaga-umaga raw daw to, Kuya Roy, ng Sabado. At dalawang kabataan. Pilipino yung hinold up, yung sa may bandang iskinita na katapat yata ng Carvalho yan. Mukhang nahuli naman. Hindi mabilis. pa yata eh. Ewan ko lang. Pero dahil sa mabis na aksyon ni Caranto, mahuhuli ang mga tulonggis na yan. Marami kasi nangyayaring krimen ngayon dahil alam nyo na, napakahirap po ng buhay ngayon. At graduation din ngayon, Kuya Ruel. Di ba? Graduation day ngayon. Ang dami yung gagraduate ngayon. At ako, may nakita mo ba sa isang social media post, yung nanay, bit-bit niya yung anak niya, bystandy. Oo. Sabihin, pumanaw na yung anak niya. Pero binigyan pa rin pagkilala. At saludo tayo sa mga ganyan. At saka siyempre sa lahat ng mga gagraduate, nagsunog ka rin ng kilay at siyempre vinalo nyo yung effort ng inyong magulang. Kasi mahirap magpaaral. Magulang. Diba? May nakita rin tayo isang sa social media post, yung magna cum laude. Ampun lang siya, Kuya Ruel. Imbis na isabit sa kanya, sinabi niya dun sa stepmother niya. I mean, yung kumukup sa kanya na magulang na isang labandera at ang tatay magsasaka. Ampun lang ho siya. Hindi siya atubiling kasi pasalamat ka dahil may kumukup sa'yo. Gratitude mo. Oo, diba? tama. May kumukup sa'yo at nag-alaga, nag-argo kahit hindi ka nila kadugo. Di ba may kasabihan nga dyan. Sa form of gratitude yun. Oo, di ba? Ang hindi daw marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Baka may snip neck yan, Kuya Ron. Pero, yun nga, ang galing, no? At kahit hindi niya, sinitabi niya yung pagiging ampon niya. Asan ba yung tatay nga, nanay? Hindi na niya hinanap yun eh. No, ang mahalaga sa kanya yung present, yung pagkakakanlong sa kanya, nung umampon sa kanya. At kinilala niyo, magna cum laude sa Sambuanga City yata yan. Kaya saludo tayo sa lahat ng mga anak. Siyempre sa mga magulang na 'di ba? Na nagbigay lahat time and effort, 'di ba? Effort at gastos, 'di ba? Yung oras siyempre sa umaga nagluluto para sa mga anak, 'di ba? Tama. Tsaka paghahatid. Parang ako. Diyan ba gawain mo, Kuya Roy? Diyan ba gawain mo, ha? Hindi natin siyempre mapabayaan di ba? Minsan kaya nga ngayon naintindihan natin sinasabi nila, 'di ba? Parang kakainin na ng magulang ibibigay pa sa anak. Ganun ang talagang ginagawa ng magulang para sa kanyang anak. Kaya yung iba parang hindi sinasabi, hindi naman namin responsibility alagaan yung magulang, hindi ganoon. Respeto 'yan at saka at least dapat ma-appreciate niyo yung ginawa ng magulang sa inyo. Correct ka dyan, Kuya Roy. Kumbaga, in the form of gratitude niya, utang na loob din, no? Nagbigay sa'yo ng buhay at nag-alaga. O, pagkatanda naman nila, sila naman ang balikan mo. Di ba? Hindi, kaya huwag kayong maniwala sa mga nag-post. Kailangan ba obligasyon ba ng ng anak na alagaan ng magulang? Yes po, di ba? Kaya sabi, hindi raw. Obligasyon nyo dahil ikaw ay nalagaan ka tapos wala kang gagawin para doon sa nag-alaga sa'yo. Di ba? Ganun lang kasimple yun Kaya nga di ba, yung merong akong nabasa Nagtanong yung father matanda na Sabi, anak, ano man tawag dito? Kunya, itong ibon na to, ano yan? Parrot. May after mga ilang seconds, nagtanong ulit. Siguro several times na nagtanong yung tatay. Sabi nung anak, ano ba naman yan, dad? Kanina tanong ka ng tanong, ang kulit mo.
Ganon. Tapos inexplain ng tatay. Alam mo, sinasadya ko yung anak eh. Kasi nung bata ka, ganon ka rin eh, di ba? Pero hindi kami nagsawang mag-explain sa iyo kung ano yan. Maski na paulit-ulit. Di ba? Kaya pala, inulit mo rin sa akin yan. Nung nakarang din ko, inulit mo rin yan. Naintindihan ko nakangaiya kayo, Romel. Oo. Last week, inulit mo na yan. Oo, inulit ka pa ulit-ulit yan. Actually, ano yan eh, hindi na kailangan magsawa tayo eh, para sa ating maguling. Oh, nahuli mo na naman eh. Yan. Dahil natatanda ko yan, Romel. Inulit mo yan, oh. Anyway, yun nga, pasalamatan natin lahat ng mga magulang, kayong mga anak, di ba? Kaya yung pag-aaral talaga, yun ang pamamana sa iyo. Tsaka huwag kayong maniwala sa mga lumalabas din na sabi, ano bang mahalaga? Diskarte o diploma? Hindi pag may diploma ka, marami kang diskarte. Oo. Di ba, Kuya Ruel? Eh kung maski na marami kang diskarte, wala kang diploma, walang papansin. Siyempre, di ba? Papasok ka, kailangan may diploma kang papakita, di ba? Certified na talagang college graduate ka. O kaya sinasabi nila, maraming nga nagsasabi sa akin eh. Sabi nila, pagka naka K-12 ka, makakatrabaho ka na rin. Okay. Pero pagpunta mo ng kumpanya, diploma hiningi eh. Tsaka tinatanong, di ba, dahil unang work mo, ay may experience ka na ba? Oo nga eh. Kukuha ka experience Oo. eh. Bagong graduate ka, magtatrabaho ka, nakalagay sa requirements eh. At least 3 years experience. With pleasing personality pa yun, ha? Kargador na applyan mo with pleasing personality pa. Kasi siguro sabi ng boss ang dami ko nang problema, wala akong benta eh. Tapos paggising ko sa umaga, kayo kagad harap ko. At saka sabi, kailangan ng valid ID, di ba? Anong sabi, Kuya Ruel? Ano pong kailangan para mag-apply ako ng valid ID? Sabi. 2 valid ID po. Dati isa lang, ngayon 2. Dalawa lang ID. Just easy na po ng umaga. Tayo masaya lang dito sa aming programang Masayang Kwentuhan, Tapatang Talakayan. Basahin na nga natin, Kuya Ruel, at itong mga piling-piling ulo ng mga balita nitong nagdaang linggo. Ito na nga, DNA test sa sinasabing unang DNA test na sinasabing kay Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ikinasa ng Senado, ayan ay sinulong ni Senador Sherwin Gatchalian para masiguradong kung ito ba ay Pilipino si Guo o konektadong talagang ina niya yung sinasabing si Lee Wenye. Yun ba yun? Case solved na umano ang road rage sa EDSA Makati Tunnel Incident. Negosyante na bisto may iba pang mga kaso. Pero ito, Kuya Ruel, may mga question daw rito kasi nga, paano na raw naging hot pursuit to? Lumagpas na, tsaka pag hot pursuit, may personal knowledge. Yun pala yung rules doon sa hot pursuit. Nung nakita mo, hinabol mo, di ba? Ito, tirak lang by CCTV. Hindi kaya ma-technical to at ma-dismiss gaya na iba pang mga kaso. Ayun ang alinlangan dyan sa negosyanteng nahuli raw. Okay. Exemption ng mga agri-truck delivery sa toll. Simula na ngayong araw, mga truck na may RFID lamang ang maaring kwalipikado. So wala nang bayad. Maganda. Panungkalang batas na nag-aatas sa mga cable, internet provider, telecom, power companies at iba pang service provider na ayusin ang kanilang mga kable sa poste. Inihain sa Kamara ni Bulacan 6 District Representative Salvador Pleito Sr. Yan. Ayan yung di ba? Napapanahon talaga, naalala mo, di ba, may bumaksak din dyan sa ungpin dahil sa bigat ng kable, di ba? Sabi mo kasi, hindi natamad ng yung mga internet service provider, putulin yung yung sobra, no? No. Dahil baka daw may kumuha na naman ulit, ikakabit nila. At least, extension na lang. Mabilis. Pero sa Santa Cruz din meron. Marami. Bumagsak din, oo. Kaya nga ito, maganda itong
panukalang batas. Bakit kaya hindi na kailangan siguro panukal mismong local government na kumilos no? Pagpasal sila ng ordinansa. May 'di ba batas doon na. O dito sa Maynila, bawal na yung mga ganyan. Tanggalin na yung mga kasi yung kokos ng pag may sumabit na hindi nga, yung sasabi mo sa truck, Santa Cruz na di ba? truck, nag-brownout lahat, nasira ng supply ng kuryente. Kaya dapat napapanahon na to kasi parang pansit na no? Parang pansit na yung makikita mo sa taas, bulbul na kable. Pilipinas hindi daw dapat mabahala sa bagong Coast Guard rules na ipatutupad ng China simula ngayon tong June 15 para sa pag-aresto sa mga mangingisdang papasok sa kanilang teritoryo. Ayon yan mismo sa spokesman ng Foreign Ministry. Naniniwala ka ba rin, Kuya Roel? Hindi. Dating Caloocan Congressman Egay Erice nagbabala na magkagulo sa midterm election sa 2025 kapag pinilit ng COMELEC ang 17.9 billion kontrata sa Miro System Limited Inc. Oo, kaya dapat magdesisyon ng Supreme Court. Binigyan ng ang 10 days para comment, para sumagot ng Miro System at iba pang mga kasosyo ng Miro, gaya ng yung pag-aari ng isang albino. Pag albino, 'di ba, may skin disease yun? Hindi, albino, isang klaseng ahas. Ahas ba? Oo. Albino. Oo. Pero may isang sakit din ng skin Ganun ba? disease din Mahal daw din yung yung albino, di ba? Mahal. Samantala ang COMELEC nababala naman sa publiko, lalo sa mga kandidato sa mga election, laban sa mga election fixer nang sasabing papanalunin sila sa darating na midterm election. Marami yan, papanggat. Meron pang isa, di ba, mga lalakad ko kayo kaya sa isang religious organization, kayo ang dadalhin, di ba? At biro mo, religious organization, pera, di ba? Manifesto ng pagsuporta kay Mahindra James Kumar inilabas ng Indian Business Community. PIDEA links, isa lamang imahinasyon. Hoy, kaka-interview natin last week kay Attorney Cherry Ann de la Cruz, no? At sinabi niya na talaga namang isang kalokohan lang yung ginagawa ng ni James Morales, lahat ng ni Jonathan Morales, lahat na lang binabanggit gusto niya ipatawag Sabi nga napanood ko yung isang hearing, sabi gusto ko po sana ipatawag yung po lahat yan. Inutusan pa si Bato. si Bato na Parang siya yung para sa chairman ng committee. Ututo naman to si Bato. Oo raw. Hindi mo naman loko-loko, di ba yung ganong klaseng hearing parang katawa-tawa 4 na NICA employees o yung National Intelligence Coordinating Agency sangkot sa pangingigit sa isang Korean national. Masusi raw iimbestigan ng ahensya. Modus matagal na umanong nagaganap. Kasi kaya nga intelligence. Ganun ba yun? Di ba biro mo 4 na intelligence? Sabi, NICA parang yung Rued ka-counterpart sa Amerika. Yung counterpart sa Amerika? Bukod doon sa CIA, ay may intelligence lang matindi ron So, ito, biro mo, laking ahensya to. Nasa under ng Office of the President to. Tapos ang ginagawa, nangungutong lang. Diba? Tanggalin na. Samantalang 90-day suspension ipinataw ng Korte Suprema laban sa RTC judge sa Pasay RTC at sa kanyang clerk of court na inakusahang naningkil ng 5 million kapalit ng favorable decision sa isang kaso. Na yan, open secret na yan, di ba? Pero kaya ang justice natin, di ba? Questionable. Pag may pera, panalo. Pag mahirap ka, kulong ka. Ito na, meron hong isang 22 anyos na lalaki ang naitalang unang kaso ng pagkamatay dahil sa paggamit ng vape. Ayon yan sa DOH. Nakain natin yan. Mamatay rin pala ang vape, Kuya Ruel. Kasi... Basta 2 years na niyang ginagamit to At wala siyang ibang ginamit na vape lang. Wala cause, parang sumikip yung ugat sa baga at yung dahilan.
Bilang ng nangangailangan ng dialysis, tumaas ng 40%. Kidney cases, tumaas dahil sa dami na rin ng bilang ng mga nagkakasakit ng diabetes at hypertension. Yes, tag-ulan ng araw ng opisyal na dineklara nitong Miyerkules ng Pag-asa na rainy season na ang mararanasan sa buong bansa. Ayon yan kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando na simula na rin umano ng La Nina. Ikalawang bagyo, posibleng pumasok sa area of responsibility. Okay, ang balitang pong yan ay siyempre hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, mabibili po niya yan sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Yan. 10:23 na po ng umaga. Okay yung Red sa live. Marami nga nag-comment sa atin sa live. Okay. Ito si Merlinda Valencia, good morning. Okay. At sabi ni Cornelio Vicente, opinion lang, Chinese si Mayor Go. Kaya alam bisitasyon ng ating co-broadcaster, sa farm daw siya sinilang. Good morning daw, sabi ni Joe Zamora kay Cornelio Vicente, Naida Angpin, ako ikaw, good morning Sir Ricky at saka Sir Ruel, happy first day of the month. Kay Jessison Fernandez, Isko daw. Jason Abulencia, Your Honor, si Isko Morena po boto ko. Kay Bria Yana, good morning Double R. Kay Patty Buenaflor, good morning Double R. At siyempre kay Athena Biernes, good day to all listeners and viewers of Double R. Yeah, thank you. Yan, maraming salamat sa inyong pag-share sa aming live episode ngayon, June 1, 2024. Kami po ay live nyo rin mapapakinggan sa Facebook, sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido, sa Facebook ng RJ, sa YouTube, at sa lahat ng digital boxes, sa Sky Cable Channel 224. Yan. Okay, Kuya Roy, napansin mo ba yung maraming cases daw na ng kidney cases no, marami nang nangangailangan dialysis, no? At 'di ba medyo nakakabahala yung mga ganun, no? Dahil doon, base na rin sa isang pag-aaral, dahil na rin sa mga kinakain. Maaalat na kinakain, puro fast food di ba? Oo. Hindi lang 'yun. Matutulog la. No, kakain pa? Oo, tatawag pa ng mag-order pa, may magde-deliver pa. Baka may matamaan diyan, Kuya Ruel. Hindi, wala naman akong sinasabi, pero totoo 'yun. Hindi, titingnan naman tayo dati, very disciplined tayo sa pagkain. Tama. 'Di ba? 3 times a day. Ang agahan, tanghalian at hapunan. Yung iba nga, dito, dalawa lang. 6 times a day na 6 times. Ano meron? Kakain sa agahan. Pagdating ng 10 o'clock, magme-merienda. Pagdating ng 12, magla-lunch. Pagdating ng 3, magme-merienda ulit. Pagdating ng 5, 6, hapunan. Bago matulog, magkain ulit. Tapos hindi pa inom ng tubig, Kuya Oo, Ruel. May magandang tubig na nakita ko, Kuya Ruel. Hindi, except sa ang inumin niya, mga milk tea. Milk tea, ang tatamis doon, kaya diabetes daw, tsaka Yes, hypertension. tapos wala kang exercise. Bakit? Lagi ka nakaupo, sa computer. So talagang wala kang ibang ginagawa kundi nakaupo lang. Kaya tapos Walang wala exercise. pang bibihira pa, konti pa ininom ng tubig. Meron tayong magandang nakitang tubig ngayon, Kuya Ruel. Meron akong nakita Sera. Sera water. Sera water ba? Natural alkaline water ba to? Natural alkaline water na merong 8.8 pH. Aha. Kita mo sino umiinom? Sa aming screen, kung nanonood ka sa Facebook, pinupost namin si Sera. O nga, ito ba, dalawa na to, uminom, si Derek Ramsey at si Elena Adarna, itong mag-asawa, no? Avid fan nila yan. Lagi sila umiinom. Actually, maganda kasi itong alkaline na napansin ko, maganda yung natural alkaline compare sa process. Aha. Kasi ang process nung nabasa ko according sa aking research, nawawala ang alkalinity after ilang days. Ito, galing sa bukal, talagang matagal ang alkalinity niya, 8.8. Nabasa ko rin, hindi naman ako doktor, pero na-research ko, ang alkaline na alkalinity pala is maganda pala pagka meron ka mga sakit like diabetes, may cancer. Kasi yung 8 point, nagiging active masyado ang cancer cell
kapag acidic ka sobra. Nga, at ang alternatibo, maganda tong alkaline water kung yang gagamitin. Yan po FDA approved at saka DOST certified. At ang maganda rin dito, Kuya Ruel, halal. Ngayon lang ako nakarinig ng tubig, halal. Di ba? Usually sa pagkain, pati pala sa tubig may halal water, halal certified. So kahit na sa mga kapatid nating Muslim, pwedeng uminom niyo yan. Yan ho ang alkaline water. Maganda yan sa mga bibili ba yan? Sa R-Cubes ba? May research na lang nila. Research nyo na. Sera Natural Alkaline Water. Naku, maganda yan Sana matikman ko yan, Kuya. Matikman namin ni Kuya Ariel natin, di ba? Oo. Di ba? Hindi, dapat magpadala siya dito sa istasyon. Para ma-check kung talagang mabisa. Diba? Actually, pag sinabi alkaline, ibang klase, no? Oo. Kasi tsaka sa mga acidic nang dapat inumin. Lalo na pag may GERD, di ba? Ayan. Okay, kailangan acid ko yan, reflux. Kuya Ruel, Acidic kasi ako. Okay, 10:29 na po ng umaga, ang oras natin sa inyo ng Sopitec Appliances. Quality beyond limitation. Okay, patuloy ho kayo mag-comment, magbigay ng opinion at reaction sa aming tanong na sa tingin nyo ba si Mayor Alice Go sa Pilipino ba o Chinese? O taga Binondo? Pero sabi, nag-aral daw yan sa Philippine Cultural Ganun ba? Saan ba yun? Sa Nueva Santos ba yan, Kuya Ruel? Oo. Katabi ba ng Sangkay Sek yan? Hindi. Medyo malayo. Hindi naman. Halos tapat, pero may isang iskinita pa. Pero Dalawa yung pala. Philippine Cultural na yun, sino ba mga nag-aral doon? Mga Chinese na galing China. Talaga. Marami. Pero mga Taiwanese, meron din. Kasi pagka sa Taiwan, more on Sangkay Sek. Oo, Chiang Kai-shek kasi siyempre. Pero itong Philippine Cultural, more on mga parang Chinese mainland. na nag-aral. Oo. Okay. Buti, alam mo pa. Buti pa, ikaw may alam Si Mayor, hindi alam Okay, magbabalik ko kami Wag ko kayong aalis. Sandali. Ito po ang inyong kaibigan Jimmy Morato, nag-aanyaya sa inyo sa inyong palatuntunang Tsa-tsahin Mo Baby, dito pa rin sa inyong paboritong AM station sa buong Philippines at sa buong mundo, DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Cha-Chahin Mo Baby, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule.
karaniwang tao lamang. 32 minuto makalipas ang ika-10 na po ng umaga. Ang oras natin sa inyo ng BTS Blue Top Search 100% cotton. Yan. Lahat po ng klase ng t-shirt na may kulay, meron sila. Available lahat yan. New colors available. Okay. Maraming salamat BTS. Okay, basahin lang natin tong mga reaction ko yung Ruel, no, at ni Frederick Franco. Sabi niya, obvious na siya is Chinese, pero kung may pandaraya siyang ginawa sa citizenship, sabi nga si Edward Cheese, the burden of proof ay nasa nag-akusa. Pero yung nga sabi nga natin, ano to, hearing lang to, hindi mo to korte para yung burden of proof ipakita. Siguro, kaya nga in aid of legislation, lahat siguro ng allegation pagsama-samahin na, di ba? Mhm. Okay, kay Jason, sabi niya, Your Honor, para sa akin, isa siyang Chino. Hindi Chino yung China. Kasi lalaki, di ba? Babae Sabi, kaya Chino. Kasi pag ang Ilocano at Ilocano, hindi rin pwede mag-asawa yan. No? Bakit? Parang lalaki, di ba? Oo. Si Cornelio Vicente, opinion at impresyon ko lang siya raw ay Chinese. So, okay. Si Kuya Big Boy natin kakatatanggap ng 100 pesos. Pilipino daw siya pero mukhang pure Chinese na lumaki sa Tarlac. Si Edwin Castillo, di po siya di po bang karaniwan si Mayor? Hindi pang karaniwan si Mayor. Okay, sa ating suko si Ronald Tombagay, hintayin daw lang matapos ang Senate investigation kay Mayora. Pero Ronald, tiyatanong nga namin hintay pa ba natin yun? Ikaw, sarili mo ng opinion. At kay Lisa, sabi niya, the issue regarding the citizenship of Mayor Tarlac Banban raises question about her legal status as a Filipino. Why she may have Chinese ancestry, citizenship is determined by birth or the proper acquisition process. Kaso nga, delay yung birth certificate no? Delay din ang pagkatao niya. At marami pa. Thank you kay Clau Benitez, kay Clifford, kay Enrique, kay Eusebio, kay JD Chavez. Sabi niya, ito ang classic example. Pagpalagay na nating iba, ngunit nagpapapit-Pilipino kaysa sa Pilipino na umasta sa ibang lahi. Aba, may pinarilingan si Jay, no? JD Chavez. Si Kuya Jay. Kumbaga, Pilipino ka pero iba yung sinusuporta mong lahi. Oo, may mga Maraming Pilipino. ganun, di ba? Kumakampi pa sa kabila. Sa China. Samantala ito talagang gusto niya maging Pilipino. Ay, Pilipina pala. Pilipino. Babae. She's Chinese. Yan ang sa tingin ni Julie Pastor na nagsisinungaling siya sa citizenship niya. Si Mia Mora masyado nang nakakabahala dahil nakuha na niya ang loob ng kanyang nasasakupan. Biruin mo. Siyempre mananalo ka, Kuya Ruel Ang sabi niya, pag nanalo rin siya, 5,000. Yun ba? Lipat na tayo. Sa butante kasi ang Banban Tarlac, third class municipality Mas mataas pa nga yung Kalumpit Bulacan dahil first class municipality yung Kalumpit Bulacan ni Mayor third class kaya Lemposina. Mayor. Ito third class lang. Pero nagpatayo doon ng mga 37 buildings pa lang na itayo. Dun sa 37 lang nilalang mo lang yun. 7 hectares. Sa 7 hectares na tinayo. Kay JJB, sa ngayon po, ang questionable yung pagka-Filipino citizenship niya. So, wala pang sagot sa tingin niya. Okay, si June Romel, para sa akin, isa siyang Chinese. Nancy Rostata, sana makulong. Ang tanong namin kung Filipino ba siya o Chinese. Pero ang sagot niya, sana makulong daw. Hindi, sana makulong para malaman talaga nationality. Ganun ba? Si Nel sabi Chino. Si Marlon sabi ganun din kay sa Australia na may governor na hindi alam ang family background na bigla na lang sumupot. Same situation with Mayor. Gusto ng China sakupin hindi lang ang ating bansa. Okay, maraming sana kay Jun Zamora, kay Lay SC, makuha naman siya pure Chinese Kay Brianna, sana all na lang may allowance na 500k to 1M allowance every month. Wow. Si Mark Perez, the Senate priority should be now the mayor got her papers. Okay. So, parang pinagpapalagay niya. Si Aliana Diaz, sabi niya, Chinese siya. Ayan. At thank you kay Marian kay Joe Guevara, kay Joseph Enriquez, sabi Chinese yan. Nagawan lang ng paraan. Thank you kay Rudolph at iba pa, June Vicente. Ang dami pa. Kay sabi Ray, nga ni Ryan Romel Kayabyab. Opo, niwala kong Chinese siya.
kay Marion Monterial. Magandang umaga po sa lahat. Kay Irene Taiwan. Need natin yung ganyang natural alkaline water. Kay Herman Lia, happy Saturday morning, Sir Ruel and Sir Ricky. At kay Sebe Francisco, good morning Double R. At siyempre kay Rosendo Lapintok, Mia Amor, at Jason Abalencia. Magandang umaga sa inyo. Yeah. Pero bilib ako dito sa mga nag-comment, pare. Sabi. Sila, yung iba nagsasabi, Pilipino. Oh. Yung iba nagsasabing Chinese. Oh. Buti pa sila alam nila. Si Mayor hindi alam. Guo yung mga guo ba? Meron ganun ba? Sa tingin mong ano? Ang usually nakikita natin mga tan, chua, 'di ba? Si. Yan, 'di ba? Oh, pero siya guo no? Parang wala pa yatang dito sa naririnig to sa mga local Chinese, no? Chinese natin dito na may ganun, Kuya Ruel, no? O kasi katulad sa merong sa barangay chairman dyan sa 298 si Jeric T. O T, double E yun. O, di ba? O tapos yung asawa niya kagawa din T. O Maricel T. Tapos yung hipag yata niya T rin. Meron din. T rin. Oh. T rin. O tapos yung anak niya si Miko Gerald T rin. O ano sa tingin mo doon? Di barangay kapamilya? Puro pamilya, sinakop na niya yung pesto yun eh. Ano ba yun? Di ba dynasty yun? Actually, bawal yun eh. Dahil yung SK chairman yung anak mo, tas ikaw chairman. Bawal yun sa batas. At sana nga kinakalambagan natin ng DLG. Hindi nasakop ng power ng COMELEC yung Kuyang Ruel eh. Dahil siya, tapos na proclaim na. So, sakop na siya ng DLG kung may papay ng administrative case. Silipin naman to. Lalo na ni Yusek Chito Balmusina. Siya kasi ang barangay affairs eh. Naalala ko, kinokontak natin, ayaw magkomento eh. Ano kaya ginagawang trabaho gusto ni Yusek Balmusina? Baka maraming mga barangay concerns. Barangay concern. Kaya nga siya, barangay affairs, barangay concern din ito. Biri mo, pamilya Tina yung barangay 298. Parang wala na ibang pamilya ron. sa ang area ba to? Sa may Santa Cruz to no? Yan sa may Santa Cruz yan, no? Na Binondo. Puro pamilyang T. Malakas daw to sa Sitol eh. Abangan natin susunod na kabanata yung T na yan, ha? T. Double E. Yeah, para malinaw. Hindi kasi sa Chinese na letter isa lang yan. Ano ibig sabihin? May TY, may TE. Actually, pati yung T, di ba may mga iba-ibang pronunciation, iba-ibang spelling, pero pag sa Chinese character, isa lang yun. Okay. Isang character lang. Isang character. Yung tan, ganun din. Oo. Pero sa pagka nasa Hong Kong, iba yung hindi tan Chen eh. Chen? Oo. Bakit? CHEN. Oo. Pero pag sinulat mo sa Chinese character, same lang. Same lang. Okay. Yung guo ba? Bakit ba yun? Kuyang Ruel? Walang ganun. Ngayon ang narinig kasi yan? sa China may kanya-kanyang town. Minsan same lang ang sulat pero iba yung pronunciation. Ganun ba? So sa tingin mo mga goyan. Parang yung ang at saka parang huwang. goyan. Parang ganoon. Siguro na islang kaya iba yung lumabas na sulat sa sa English word, parang ganoon. Buti ka pa, alam mo ha. Pag si Mayoran di alam. Hindi. Okay, sa ating mga live, ako yung Ruel, basahin mga mga live natin dyan. Sa live ng Facebook Live. Sabi ni Jesse Son Fernandez, basta radyo, bandido. Sa aking opinion ay nagsisinungaling siya. Chinese siya, your honor. Tinawag tayo your honor. Hindi ba your horror? At saka siyempre, nakakabahala pala. Huwag natin kalimutan yung dinadialysis ngayon. Di ba? Nakakabahala. Dumadami. Sa tingin ko, kailangan nila ng huwag na nilang patagalin. Dapat laging may regular check-up. Kung mataas ng sugar. Kasi pagka masyado mataas ng sugar, at saka yan, isa sa mga major causes ng nagkakaproblema ang ating kidney.
Kaya balaga ho talaga ang kalusugan. Sabi nga, health is wealth. Sabi nga, Kuya Ruel, bago mamatay yung tao, anong nangyayari? Siyempre, bago siya mamatay, buhay siya. Hindi naman nakuha ko yun eh. Sabi nga, totoo yun, di ba? Bago mamatay ang tao, nagkakasakit na. Sakit, oo. Oh. So, pinakamahalaga ho na meron kang anumang insurance sa sarili o ipon, di ba? Na magagamit sa pagtanda. Ang yun nga, ako rin sinabing bago mamatay ang tao, lahat nagkakasakit eh. Di ba? Hindi nagkakasakit bago mamatay, Ruel. So, nakakabahala ako napansin ko, bago mamatay ang tao, magkakasakit muna. Meron mang very limited na hindi nagkakasakit, pero namamatay sa katandaan nila. Pero may komplikasyon pa rin yun, di ba? Nagkakasakit. Kaya sabi nga, lahat tayo, bago tayo mamatay, magkakasakit muna tayo. So, kailangan mag-ipon at kailangan may sapat na ipon o insurance man lang. Dahil si Siote, pupasok na dyan. Di ba si Siote? Magkahit na si Siote. Nakikinig ka ba, Siote? Good morning, si Enzo. Dahil maganda rin yung papasukan niyang bagong dimension na pumasok sa ganyang klase ng pag-aahente. Actually, kailangan mo ngayon ng mga mga natin extra babanggitin income. yun. Hindi muna natin babanggitin. Unless kung magpa-adjust. Dapat may sideline ka. Di ba? Para meron kang maipon kasi ang hirap na wala kang kaipon-ipon tapos nagkasakit ka. Saan mo kukunin ngayon, di ba? Yun nga ang ibang tao nag-iipon para lang may pampakulay ng buhok. Di ba? Kaya gusto nyo magpakulay ng buhok, siyempre, ang gamitin nyo yung tob, yan. The overall vanity for colored hair. Okay. Sa binabanggit pala natin kanina na yung T, ang ginawa raw pala ng Chairman T ng Barangay 298 June 29 District 3, para makatakbo yung anak niya, nag-resign muna siya. Kasi nasa batas, bawal nga Nag-resign siya. So, hindi siya incumbent, Tsaka siya nag-file ng candidacy. Pero ang tanong, dapat, kung nag-resign ka, ang first kagawad, ang magiging chairman. Bakit hindi pinaalam na ganun? So, technically, pwede, allowed na tumakbo yung anak niya na SK chairman, si Miko Gerald T. Kasi nga, walang incumbent. Nasa batas, you should, no one could be, na incumbent. Na official, na relative, first, second degree of consanguinity and affinity. So, ang ginawa niya, magaling din mautak nag-resign. Baka may lawyer na nagpayo. Nagpayo sa kanya, Tapos, tsaka siya kaso ang tagal na, nanay, kapatid, tapos siya, tapos mga tiyahin, mga asawa, pero ginawa wala na bang matinong doon na barangay ginawang barangay kapamilya na yung barangay 298. Ay nako, sa oras na 10:46 na po ng umaga, siyempre ilang minuto na lang, Kuya Ruel, 14 minutes na lang, Creative Nail Last Salon na, magbubukas na yan. 11 pa rin ba talaga ang bukas niya? 11 Yes, AM? 11. Hanggang anong oras sila? Hanggang 9 ng gabi. Hanggang may customer pa. Saan siya na matatagpuan? Sa 72 Scout Alcaraz, near corner Banawe, Quezon City. Yan. Okay, binanggit natin yung Miro kanina, malapit-lapit na at dito natin binigyang buhay di ba? Dito sa ating programang Double sa Radyo Bandido, na pag yan napaboran, malaking issue yan, napaboran si Congressman Egay Erice na yung 17.9 billion, kung nalagyan na lahat, paano kaya nila matatanggap yun? Nabusala na di ba? O nabaliktad nga yung desisyon, magagamit yung Smartmatic. Sabihin, paano yung binigay ko? Di man ang babawi yun. Risk yan risk. Tama, risk yan. Tawag dyan, risk. Kailangan gusto mong mag-risk ka, di ba? Parang negosyo rin yan. Negosyo. So, ninegosyo niya panunuhod nung isang albino 17 point na, alam mo naman, ang dollar ngayon almost lumampas na ng 58. Ibig sabihin medyo... So, mababang halaga na yun. Kaya kailangan magtipid na tayo.
Oo, kasi kailangan natin ng funds para umangat ulit ang peso. Kasi Ganun nga yun. makakatipid tayo kung refurbish na lang o kumpunin na lang yung Smartmatic. Kasi about mga 6 billion lang o kumpara sa 17.9 billion. Ang laking tipid, 11 billion matitipid, di ba? Di may pera pa si Kuya Bongbong mo, Kuya Ruel, di ba? Oo, siyempre, di ba? Maraming matitipid, saka maraming matutulungan. Yan. At saka malalaking tulong yan at unti-unti makabangon ng ekonomiya natin gaya ng pag-exempted sa mga toll, sa mga Matagal natin truck. sinasabi yan. Yung mga naghahatid ng mga basic commodities. Nakinig sa'yo si Tito Bongbong mo, Kuya Ruel di ba? Di ba, pag magre-register ka lang, ito yung negosyo ko, taghatid ako ng gulay. Kailangan registered ng fruit. Kailangan diba? registered sila. O, siyempre, pag ikaw naman ikaw rin naman makikinabang. Bakit? Bumibili naman tayo ng gulay. Di ba? Tama, Gulay, prutas, bigas, lahat binibili natin yan Tama, At least kung hindi mo i-burden yung mga gumagawa, yung nagpo-produce ng mga basic commodities, bababa. Di ba? Hindi nila ipapatong yung mga expenses nila. Tama, kasi katuwiran ng mga nagde-deliver, mga magugulay, Kuya Ruel. Ang taso ng toll. Tsaka ang dayo yung toll. Daming toll. Gaya nino, Kuya Ruel. Di ba, may mga pagkatapos mo na sa toll, labas mo, may another toll na noon. Ayan, Di ba? walang ticket yun. Kasi 1,000 dati, 1,500 per truck. Ayan. Sa bawat lalawigan. Dapat pagpasok pa sa Maynila, ayan, parte ko sa Maynila, Kuya. May tinatawag nung yung parang travel tax. Travel tax na Ayan. Hindi lang yun. Ano pa? Pag park mo, 300. 300? Oo. Samantalang yung resibo, 60. Oh. Delivery kayo. Kaya yun lahat kailangan mo. May mga hidden, kaya nahirapan ng negosyante dahil sa mga hidden charges. At yung ginagawa ng negosyante, pinapatong niya sa product. Kaya pasasuffer, sino? Si Juan de la Cruz. Kaya kawawa tayo. Biro mo, parking, magde-deliver ka, 300. Di ba? Speaking of parking, ayan dito nyo na makapapakinggan. Mga longest do sa Manila Traffic and Parking Bureau. Sinabi, Kuya Ruel, wala raw memorandum of understanding. Yung sinasabing, yung kalsada, tapat ng establishment mo, makipag-MOA ka. Sabihin, babayaran mo na for the whole month. Sa'yo na lang, wala ibang paparada. May ganun May ganun depende sa kontrato. Wala raw MOA according kay sa MTPB. Pero ang meron daw, pahuli na raw daw nila kung sino magsasabi may MOA. Ang meron daw sila ngayon is provisionary parking permit o PPP. Hindi ba pareho yan? Niloloko nga tayo ng mga hinayubak na yan. Parang pareho lang na yun. Binago mo lang terminology. Biniisa mo lang ng panibagong Kasi nagkaroon ng committee hearing doon na pinamumunuan ni Councilor Jesus Pardo. Ni Bong Pardo. Kaibigan natin sa District 1. Sinabi, wala raw ganon. Pero ganon din ang bis. Kaya ang galing ni kaibigan natin si DJ Bagaching, Kuya Ruel. Sabi niya, tayo rito pareho lang din naman. Binago lang yung terminology. Natumbok ni Konsehal DJ Bagasi yung gustong palabasin doon Pagluloko lang tayo, PPP o MOA. The same din, binago lang yung terminology. At babayaran ng buwan-buwan ng isang establishment. Biro mo, aari mo yung beyond commerce o pinagkakitaan mo yung yung kalsada. Kasi, di ba, pero ngayon may sinusulong sila na para raw lusawin yun, bawal na yung harang. Di ba may nakikita tayo Kuya Ro sa Bangko Reserve, may ganun, may nakaharang doon. Ngayon, sa sinusulong na batas ni Konsehal Bobby Espiritu ng 5th District, sabi niya bawal na yon at papatawan establishment at pwede pang ma-revoke ang lisensya negosyo ng 1,000. Tapos hanggang pwede pang ma-revoke pag nasa third Kasi parang sinasabi niya, sa kalsada, hindi mo pag-aari. Lahat pwede. Ang bakit problema mo haharangin? Ba't hindi na lang i-scrap nila yung PPP, yung provision permit, kesa yung ganung harang? Kasi ang maharang tao na hindi na yung di ba? At saka, ayun ang dapat dusawin nila. Dahil nga, imbis na isulong mo yung ganitong klaseng ordinansa, lusawin mo na lang yung pag-i-issue ng... Kasi, sino naman loko-lokong Kuya Roy sasabihin, nagbayad ako, tapos pa-part mo sa ibang
tao. Pwede ba yun? Di ba? Kaya nga dapat kung wala free for all na yun. Kasi talagang mag-aaway, baka maghumantong pa sa isang madugong ano yun. Di ba sabihin? Parang road rage. Tama. Diba? Binayaran ko to eh. Tapos magpa-park ka. Sasabihin, sabi ng City Hall sinabi ng City Hall ako ang may nagbayad, di ba? Kaya nga dapat, linawin to. At sinabi wala raw MOA at ang gagamit daw ng MOA ay uhulihin. Kung saan babanggitin mo ngayon, PPP. PPP, Provisional Parking Permit. Ganun din ho yun. Kaya nakita natin, di ba, exclusivity ng isang nag-upa. Magkano raw ang binabayaran nila, Kuya Ruel? May alam ka ba sa MOA na yan? Wala akong sakyan Wala ka exclusivity ng exclusive lang na pwedeng mag-part doon yung nagbayad. Tsaka kaya nga kalokohan yung sasabing na gagawa ng batas para harangan yon na para free for all. Hindi ba counterproductive yan sa mga sa lahat? At saka rin sa negosyante din, yung like doon sa sa Malate, may mga parking doon 'di ba? Maliliit ang kalsada ron Kaya ang laging pupuntuin mo, ipapasara mo yung negosyo. Kaya legal yung negosyo di ba? hindi lang yun. Laki ng binabayad Sa buwis. sa buwis, di ba? Manila. Left and right. Iba pa yung sa BR na buwis, iba pa yung sa municipal tax. Iba pa yung kay Eddie. At saka iba pa yung sa under the table tax. Ayun. Magulo talaga. Okay. Okay. Ikaw, Kuya Ruel. Basahin na lang natin muna itong mga nagbe-birthday. Sige. Happy birthday kay Kuya Jovic, kay Sarah Chua, kay Yoli Oyag, at siyempre kay Frederick Franco Jr., at kay Angelica Santiago, at siyempre sa aking classmate, na favorite classmate, kay Jane Ngo. At siyempre, salamat pala sa aking pintuan na steel door with glass. Gano'n, bago ba pintuan mo ngayon? Don High-tech Vic ba yun? Glass Aluminum Steel Fabricators. Ito ang Alam ko yan, sa Abad Santos yan. Hindi, sa Lower Antipolo City. Ang layo pa. Ginawa Kaya nga, hindi naman layo niya. Nagtyaga ayusin yung aking pintuan. Okay. Oy, speaking kanina ng binanggit natin, congratulations din sa aking kay Jean Ibes Carlos at sa kanyang esposa na si Marjorie Carlos na pareho ngayong pumasa sa nursing board exam. Ayan, congratulations sa aking anak na si Angeline Ataya, top 1. Congratulations din. Okay, Shout out kay Rene Fran at kay Michael Malakas. Sa tingin daw niya, sabi ni Michael Malakas Chinese, pure Chinese daw siya. Okay. Ikaw ngayon, Kuya Ruel, sa tingin mo ba Pilipino o Chinese si Mayor Alice Go ng Bambantarlac? I invoke my right. Sa akin naman Chinese o Pilipinas siya mukhang dapat ang sisihin paano nagkaroon na gano'n. Pero sa tingin ko Chinese siya. Okay. Sa tingin ko rin naman Chinese yan no? Ikaw, konting lang ko yung Red. Di ba nung nagsalita siya ng Chinese may pinagsalita siya, kung narinig mo ba? Nung nagsalita siya sa Senate. Yung tono ng pananalita ng Mandarin na Pokyan, ano ba sa tingin mo? Medyo expert talaga. Expert talaga. So sa tingin ko kasi kung Chinese talaga siya at napatunayan nga maganda rin yung sinusulong na pa-DNA test madi-disqualify siya. So papasok siya sa waranto na case na pwede siyang patasik kasi hindi siya Filipino citizen. Kailangan paging mayor ka, kahit na hindi ka you should be natural born citizen lang. Pwede ka ron, no? Kahit hindi ka both. Ito, parang nanay at tatay, Chinese Kung ganun mapapalabas, di ba? Tama nga sinabi na na ibalik ulit siya sa kanilang bansa. Okay, sa oras at 10:57, bubunot na po kami. Pero sabi ni sorry Lam, Angus, happy birthday kay Ricky Boy. Wow, advance, malapit na. Malapit na ba yan? Kailan ba yan? Tatlo yung bubunutin natin, tsaka yung nanalo, di ba? Tatlo lang kayo, pero dito kuha dito sa ating Facebook doon sa tanong na
Sino ang gusto niyo maging bagong mayor ng Maynila? Okay, sa ating unang sa poll question natin, sa mga sumagot ang react, ang unang nanalo ay si Patty. Si Patty. Benaflor. Akala ko si Patty, kasawa ni Eddie. At si Joey Santos nanalo rin. Si Jerry Angusia. Yan ang nanalo ng GCash o load na tig 100. Dito naman sa ating page, dun sa ating nalala mo, may pinost tayo kung sino gusto niyo maging bagong mayor ng Maynila. At pipila dito si dating congresswoman na Naida Angping at si dating mayor Isko Moreno at si Mayor Hani Lacuna. Ang tanong kasi natin dito, sinong gusto niyo maging bagong mayor? No. Para naman naging mayor yung dalawang binanggit natin. So ang sagot doon, tamang sagot si Mas Naida marami, Angping. mas maraming sagot. So pipili tayo rito sa Sumagot ng Naida ng Naida Angping. Okay. Okay, oops. Okay. Umiikot-ikot, pindot. Pindot. Ano na si sino natapos? Ito, si Valentin Castillejo. Yan ang popost natin yan mamaya. Si Valentin nanalo ng 100 pesos load. Ibigay lang yung inyong tamang cellphone number. Direct message lang kami sa aming podcast, Double R sa Radyo Bandido. Okay, Kuya Roel, paalam ka na. Sa lahat ng aming listeners, lalo na sa mga loyal listeners namin, hindi sila Ronald Tumbaga, JC Som Fernandez, mga talagang ating avid listener, no? Salamat at sana huwag kayong magsasawa sa aming programang Double R sa Radyo Bandido. Okay, marami po salamat. Happy weekend po. Bye-bye. Good morning, Venice. Bye-bye. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.